Dear Kuya Allen, una po sa lahat ay taos-puso po ako nagpapasalamat sa iyo dahil nabigyan ninyo ng daan itong aking liham para makapagbigay aliw o aral at kasiyahan sa mga masugid niyong taga-subaybay. High school ako nung napagtanto ko na kung ano po talaga ang aking magiging katayuan sa buhay. Dito ko po lubos nalaman na kung ano ba talaga ang aking pagkatao. Nung una, nalilito at natatakot po ako dahil na rin sa mga mahal ko sa buhay. Takot ako na malaman ang tunay kong pagkatao dahil sa nararamdaman ko. Isa po akong lalaki na nahuhumaling din sa kapwa ko lalaki. Ito po ang mga bagay na hindi ko maalis sa aking pagkatao. Na kahit anong pilit ko ay ito po talaga ang pagkatao ko. Sa pagtungtong ko pa lang sa high school, doon na lumabas ang tunay kong pagkatao. Sa unang araw ko pa lang po kuya, may mga lalaki na akong nagugustuhan at mga pinignasahan pero sa totoo lang po kuya, hanggang doon lang yun. Yung nasa isip ko lang at di ko inaasahan na darating na may makakarelasyon akong isang lalaki at pinsan ko pa. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Rico. Napakagwapo po niya. Maputi. Mamula-mula ang kanyang mukha sa malapitan. Makisig. Medyo singkit. May kahawig niya po siyang Korean actor. Unang beses kami nagkita, medyo bagkasuplado siya. Kapag nagkakasulbong kami, palaging parang galit siya sa akin. At ayaw niya ako nakikitang sumasama sa mga kaibigan kong babae at mga kagaya ko. Pinagsabihan pa nga niya ako na walang ganyan sa ating lahi, kaya umayos ka. Medyo masakit sa akin yung mga sinabi niya yun. Pero deadma lang ako. Ang mahalaga, wala naman akong naapakang tao. Isa pa, dito ako masaya eh. Kaya tuloy-tuloy lang ako sa buhay ko. Isang araw, nagkayayaan ang mga barkada na magkaroon ng simpleng inuman sa bahay. Di ko inaasahan na andun pala si Rico. Kasali siya sa aming inuman. Noong una, nailang ako kasi ayaw niyang nakikihalubilo ako sa mga babae o sa mga bakla na kagaya ko. Naisip ko na baka kontrahin na naman niya ako at kung ano-ano na naman ang sabihin niya sa akin. Naisip ko sanang umalis na lang pero napigilan ako ni Paulo. Si Paulo ay yung classmate ko na naging crush ko kasi gwapo rin siya. Basketball player siya. Kaya naman sinamantala ko ang pagkakataong yun na makasama at mapalapit sa mga oras na yun sa kanya. Makalipas ka ang ilang oras, nang nakarami na kami ng bote ng alak, medyo nalasing na sila. Yung iba nagsipag-uwian na, habang ako naman ay naiwang pa. At ayaw akong paalisin ni Paulo. Siyempre kuya, ito na yung pagkakataon kong makasama yung taong gusto ko. Kaya sinamantala ko yung pagkakataon. Hanggang sa 3 na lang kaming natira ni Rico at Paulo. Dahil nga sa malalim na ang gabi
at medyo nahihilo na kami, nagyaya na si Paolo na magpahinga na daw. Kaya nakitulog na lang siya sa bahay ng kaibigan namin, kung saan naman ay pasimple niya akong sininyasan para makasiping siya sa mga oras na yon. Hinayaan ko na lang siyang maunang pumasok ng kwarto. Pagkatapos ay ako ang naiwang magligpit sa mga pinag-inuman at habang si Rico ay naiwang nakahiga sa sopa. Nang makita kong hindi maganda ang pagkakahiga niya, ay bahagyang inayos ko yung kanyang pagkahiga, sabay ligpit ng mga pinag-inuman namin. Pagkatapos nun ay pinuntahan ko na si Paolo na nag-aantay sa akin upang siya ay aking tabihan sa pagtulog. Pero sobrang lasing na siya. Ang bilis niyang nakatulog ng mahimbing at hindi na nagawang magising pa. Makalipas ang ilang minuto, sa dami ng nainom ko at medyo nahihilo ako, ay napabangon ako at pumunta ng CR. Hindi ko inaasahan na bigla na lang akong hinila ng aking pinsan mula sa sopa na kanyang pinagkahigaan. At sinabi niya sa akin na bakit sa kanya ka tumabi? May nangyari na ba sa inyo? Nagulat ako kuya sa kanyang inasal dahil di ko inaasahan na gagawin niya sa akin yon at sasabihin yung mga bagay na yon. Papalag sana ako kaso medyo hinigpitan niya ang yakap at sabay halik sa mga labi ko. Gusto ko siyang itulak kaso nasiilan niya ako ng matamis na halik. Hanggang sa nagpaubaya na ako dahil na rin sa nagustuhan ko ang mga bagay na yon. At naabot nga namin ang langit sa mga oras na yon. Alam kong mali dahil pinsan ko siya. Mali at hindi dapat ang nangyari sa amin. Pero bakit parang may magnet na humila sa akin para magustuhan ko ang mga sandaling yon? Matapos nang may mangyari sa amin, alis na sana ako kaso pinigilan niya ako. Sinabi sa akin ni Rico na dito ka na sa tabi ko. Dito ka na matulog. Samahan mo na ako. Huwag mo nang tabihan si Paolo. Total may nangyari naman na sa atin kaya mula ngayon, akin ka na. Kapag gusto kong maulit ito, wala kang magagawa. Pero huwag kang mag-alala dahil ang dalawa ang makakaalam ng sikretong to. Ang sabi nito sa akin. Pero Rico, mali itong ginagawa natin. Hindi ito dapat natin ginagawa. Ang sagot ko naman. Anong mali? Parehas natin itong ginusto. Parehas tayong lumigaya. Kaya walang mali dito. Basta tiwala ka lang. Ikaw lang at ako ang makakaalam nitong sikreto natin. Sabay yumakap at humalik ulit sa akin si kuya. Sa mga sandaling noon, inulit-ulit namin ang mga ganapan na yun. Bagay na nagustuhan ko na. Sa totoo lang po kuya, siya rin po ang unang naging karanasan ko pagdating sa mga bagay na ganon.
Makalipas ang mga araw, naging mabuti ang pagkikitungo sa akin ni Rico. Minsan nga kapag solo lang siya sa bahay, magte-text lang siya o magchat-chat lang siya. Sa kanila niya ako pinapalipas ng gabi at walang mga sandali at oras kaming sinasayang dahil sa sobrang hilig niya. Wala nang matikman namin ng isa't isa. Palagi na niya akong pinapaligaya. Hanggang sa malimutan namin na magpinsan kami. At parang totoong mag-asawa na nga kami. Pero totoo nga palang walang forever. Dumating ang araw na kinakailangan na naming maghiwalay. Na magkaroon na siya ng sarili niyang pamilya. Habang ako ngayon, sinasariwa na lang ang mga araw na nakaraan. Masasabi kong ito yung naging magandang karanasan ko sa piling ni Rico. Siya yung taong unang nagpadama sa akin ng kaligayahan at nagpaligaya sa mga panahong kapusukan. Alam ko na may mali po sa mga kaganapang ito kaya sana naman maunawaan ako ng inyong mga masugid na taga-subaybay. Maraming salamat po kuya. Nagmamahal, JR.